Narito pa rin po tayo sa kanto ng EDSA at Kamyas kaugnay dito sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Yan po yung pagtukoy sa mga paglabag ng mga motorista sa tulong ng NCAP na gamit ang mga CCTV. Hindi na po lalapitan ng traffic enforcer ang mga lalabag sa batas trapiko, kundi padadalhan na lamang po sila ng ticket o notice of violation sa kanilang mga bahay. At kaugnay po nito, makakausap po natin si MMDA Chairman Romando Artes. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Susan. Chairman Artes, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong tagapakinig. Chairman, kaugnay po nitong paglift po ng Supreme Court doon sa TRO dito sa NCAP. Kailan po ipapatupad ito ng MMDA? Lunes po. Sa Lunes po, paano po magiging sistema nito sa pagpapatupad sa Lunes, Chairman? Well, wala naman pong pagbabago. Dati naman na po namin ini-implement yan. Na TRO nga lang po. So basically, yung mga violations po instead na physically i-apprehend ng ating mga enforcers, ay CCTV cameras na po ang huhuli. Then ipapadala na lang po namin yung notice of violation sa registered address po nila sa LTO. Opo, para po sa kapakanan ng ating mga motorista, saan-saang lugar po ito? Saan-saang mga pangunahing kalsada po ito ipatutupad? Well, sabi naman po ng Supreme Court, lahat po ng karsada na sa jurisdiction po natin, particularly EDSA, C5, Commonwealth, Ortigas, Rojas Boulevard, kasama na rin po dyan yung pong mga mabuhay lanes po natin na kung saan meron tayong CCTV cameras po. Opo. May mga lugar ba na mag-i-install pa rin kayo ng mga dagdag na CCTV para po dahil nga dito sa muling pagpapatupad nitong NCAP? Opo, ongoing po at tuloy-tuloy po yung pagpapalawig po natin ng ating CCTV cameras. We're installing, I think about 1,000 cameras pa po na ongoing po yung ating po mga proyekto. Opo. So, ibig sabihin nito, dahil sa Monday, papatupad nyo na itong NCAP, malamang by Monday po, naka-install na yung sinasabi nyo mga mahigit 1,000 pang CCTV. By Monday po, hindi pa po matatapos yan. Pero sa ngayon po, marami naman na po tayong CCTV cameras. Additional na lang po yan yung ongoing po na ginagawa. Po, Chairman, kanina may mga nakausap kami mga motorista. Siyempre, yung iba pabor na meron itong NCAP dahil makakatulong daw ho yan na madisiplina ang mga motorista. Pero may mga iba na, naku, mahirap yan dahil dadat ng kalang ng dadat na ng ticket. Ano ba yung pwedeng gawin ng motorista kung dumating sa kanya yung ticket na notice of violation? Pwede niyo pong i-contest yan sa ating pong Facebook page at sa ating website. Meron po doon na fill upan lang sila ng form. So, hindi na po nila kailangang pumunta sa MMDA kung sakaling sa kanilang palagay ay hindi po tama yung pagkakahuli. At pwede rin po namin ipadala sa kanila yung actual footage po ng pagkakahuli para maipakita po sa kanila na tama po yung pagkakahuli sa kanila. And i-clarify ko lang po, Ms. Susan, na yung ating pong paghuhuli, part ng innovation po natin ay kahit po gamitin namin yung AI para po sa panghuhuli, hindi po automatic yung ticket. Kailangan pong i-review pa ng aming mga tauhan kung talagang tama po yung pagkakahuli ng AI. Minsan kasi masyado pong strict yung pong AI. So, kailangan rin naman po ng content flexibility dyan insofar as confirmation ng huli. Like for example, bawal po mag-change ng lane pero may obstruction na nakaharang doon po sa lane. So, kailangan nyo mag-change. Sa AI po kasi, hindi naman po na-program na may obstruction doon. Like, kunyari, may nasiraan or may aksidente. So, kailangan nyo po mag-lane. Sa AI po kasi huhulihin na yon. So, yan po ay i-review ng ating mga tauhan para to confirm na tama po yung huli.
Oo, kumbaga parang may due process naman. Hindi naman kumo pinadala ka ng ticket at talagang pagmumultahin ka na dahil meron pa namang gagawing review. Anyway, Chairman, susubaybayan po natin yan yung pagpapatupad itong NCAP. Pero panghuli na lang po, Chairman, ito ba yung makakatulong talaga sa inaasahang pagsisikip ng trapiko dito sa EDSA dahil ho doon sa nakatakdang major rehabilitation on June 13? Yes, Ms. Susan, malaki po maitulong nito kasi kung physical po yung apprehension, paparahin, kung nasa gitna, unti-unting itatawid para po makatabi sa habang ini-issue po yung ticket. Siyempre po, mga 1 minuto, 2 minuto, minsan may pagtatalo pa. Yan po ay makakadagdag sa pagbibigat ng daloy ng traffic kasi in effect may isang lane na babagal yung takbo or titigil yung takbo. So, yung mga kasunod noon, dilipat pa ng kabilang lane na may domino effect po yan. So, ito pong NCAP, hindi na po paparahin yan. Talaga pong, kumbaga, kukunan na lang ng footage para po makita yung violation. Then, hindi na po siya paparahin. So, sa amin po palagay, malaking tulong po yan. Anyway, maraming salamat po, MMDA Chairman Romando Artes, at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Chairman Romando Artes po ng MMDA. Back to studio po tayo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.